Bakit si Bongo tahimik? Balitang Pinas. If you will try to analyze, si Senator Bongo po, nag-iikot yan buong Pilipinas. Kung mapapansin natin, hindi siya sumali sa mga maisog peace rally. Okay? Ang tanong, bakit hindi sumali si Bongo sa mga peace rally? I think sa Davao, nagpakita lang siya pero hindi naman siya nagsasalita. Bakit hindi ganito na lang yung sa ating bakit hindi nag-cooperate o sumali itong si Bongo sa mga peace rally? At bakit tahimik itong si Bongo sa mga sa mga nangyari sa KOGC at patungkol po dito kay Pastor Apollo Kibuloy? The number one reason for this, kung si Senator Bongo po, okay, yung mga nagalit kay Bongo, ito na yung answer. Kung si Senator Bongo po makisali dito sa peace rally, syempre magagalit sa kanya ang administrasyon. Default na yan, magagalit talaga. Kung si Senator Bongo magsasalita siya patungkol dito kay Pastor Apollo Kibuloy, magsasalita siya dito sa KOJC sa mga nangyari, sa mga ginagawa ng PNP, sa mga KOJC nating mga kababayan, kung magsalita si Bongo, magagalit rin ang administrasyong Marcos. Specifically, itong si Tambaloslos at the rest of the congressman na kaalyado ni PBBM magagalit dito kay Bongo. Pati itong sa executive, itong Malacanang magagalit kay Bongo. Magagalit kay Bongo. Sa ngayon wala silang ikatira, wala silang ikabanat kay Bongo kasi tahimik si Bongo, di ba? So, hindi minamaneho, hindi tinatrabaho si Bongo ng Kongreso at dito sa Malacanang. Wala. Kasi tahimik si Bongo, di ba? Bakit ginawa yan ni Bongo? Bakit ayaw ni Bongo makipaghidwaan sa Malacanang? Bakit ayaw ni Bongo makipagdebate dito sa Kongreso? Kung siya ay kung lalaban siya dito sa Maisog Rally, kung lalaban siya dito sa nangyari sa KOGC, hindi niya ginawa yun. Dahil po, may sinasalbar itong si Bongo. Ano ba itong sinasalba ni Bongo? Ang taong bayan. Ang Malasakit kasi, buong Pilipinas ang Malasakit Center, ang buong Malasakit, taong bayan po ang nakabenepisyo doon. Malaking tulong ang Malasakit Center sa entire Philippines. Now, kung itong Malasakit na ito, kung tatanggalan ito ng budget dahil si Bongo nag-iingay, dihado tayong lahat. Yun ang nasa isip ko, Malaki ang budget ng Malasakit Ipinaglaban yan ni Senator Bongo sa Senado. Itong Malasakit na ito. Malaking tulong ito sa mga mahihirap, yung malapit nang nasyusyutay pero dahil sa Malasakit nabuhay. Yung mga walang perang pangbayad sa hospital na tutulungan ni Senator Bongo dito sa Malasakit. Sa tingin ko, si Senator Bongo is playing safe. Playing safe si Senator Bongo. Alam niyo ba kung bakit? Dahil kung kukontrahin niya itong administrasyon natin, kung sa in a way na pupunta siya sa Maisog Rally, in a way na magsalita siya sa KOJC, ipaglaban niya si Pastor Apollo Kibuloy, there is a big tendency na pagtripan siya dito sa Kongreso, pagtripan siya dito sa mga executive. Okay? So ibig sabihin, pipilayan nila si Bongo, tanggalan yan ng budget. Para masira si Bongo. Nagets ninyo ang aking Nagigets ninyo ang aking paliwanag? Sa mga hindi mag-agree sa akin, wala akong magawa sa inyo. Yan ang paniniwala ko bakit tahimik si Bongo. Ang question natin ngayon, itong si Robin Padilla, itong si Tolentino, itong si Bato. Wala naman itong hindi naman masasakripisyo ang ating taong bayan. Ang Malasakit po, nationwide na yan. Nakakatakot yan. Pag yan Malasakit na yan, pumalya yan dahil tinatrabaho ng Kongreso at Malacanang, patay tayo dyan. Hindi lang si Bongo ang masisira yan. Buong Pilipinas na naka-benefit dito sa programa ni Bongo, lahat damay ito. Mas inuna ni Bongo ang taong bayan kesa magserbisyo siya dito at sa tatay nating Digong. At hindi ako naniniwala na itong si Duterte, Tatay Digong at si Bongo hindi ito nag-usap. I know na may pinag-usapan ito pero ayaw lang, hidden yan.
Ito ha, paniniwala ko ito. Sabi dito, Sir Don Mar, ang ibig mong sabihin, kahit labag sa batas, ginagawa ng nakaupo, magbingi-bingihan na lang ang mga Storm Rider, kung itong si Senator Bongo, mag-iingay siya patungkol dito sa kay Kibuloy, at patungkol, mag-iingay siya patungkol dito sa Maisog Rally, do you think na makakatulong siya? Hindi naman eh. Ang mga senador na ito, gumagawa lang ito ng batas. Yes, pwede siyang mag-ingay na dapat hindi ganun yung nag-ingay naman si Robin Padilla eh. Tama na yun na si Robin Padilla yung bakit idadamay pa natin si Bongo na mag-ingay siya? Itong malasakit center na ito, nasa peligro. Kung ito ay kunan ng budget nila, dahil ganun na talaga ang sistema natin eh. Kung ikaw ang senador ka, kumontra ka dito sa administrasyon, hindi ka talaga pagbigyan ng mga programa ninyo. So mas inuuna po ni Bongo ang kalagayan, ang seguridad ng taong bayan through this malasakit center. So yun ang paniniwala ko dito. Okay? So I hope na itong si Mayor Baste Duterte soon will realize that. Okay? Hindi ko naman kinontra si Baste. Baste has also the right na maningil siya kay maningil siya dito kay Bongo. Tama itong si Baste. Tama si Baste Duterte sa kanyang that only shows na itong mga Duterte, mga DDS, mga hindi sila nag-uusap-usap. Trabaho lang sila. 'Di ba? Sooner or later, maybe itong si Baste will understand. So let's wait for the statements, okay? Ma'am Lichen, binawasan nga ni Tambaluslos ang budget ng Malasakit. Correct. Binawasan na nga yung Malasakit Center. How much more kung kontrahin? Baka ito mawala itong Malasakit Center natin. Di ba? Nakakatakot. Sabi ni Mary Grace Balo, tama naman ka Don Mar. Paano na kaming masakitin? Paano ang Malasakit Center? Correct, Ma'am Mary Grace, no? Ingat po kayo dyan. So, did you get what I mean? Hindi pwede na si Bongo ay mag-ingay. Dapat itong si Bongo should play safe. Kasi kung kukontrahin niya itong administrasyon na ito, by doing this, Maisog Rally, by doing this, ipagtanggol niya si Kibuloy at si yung KUJC na nangyari, patay tayo dyan. Talagang tatrabahuin si Bongo. Buti na yan na meron tayong mga senador dyan na nandyan sa Senado. Kasi kung ito ay tatrabahuin talaga ng administrasyon, wala nang matira sa mga kaalyado natin sa Senado. Okay? So dapat nandyan sila, mananatili sila dyan. Alam nyo what is capable of this administration. Look at what happened now. Meron ng mga mayor na sinuspindi. Meron ng mga itinatanggal, di ba? Look at what happened sa nangyari sa PTV ngayon. Sabi ng mga nagtatrabaho doon sa PTV, People's Television Network, yung head nila, magaling yun. Wala naman yung wala yung palpak na ginawa, pero look at now, tinanggal raw. Gaano yan katotoo? Di ba? So, hindi mo na tayo manghusga kay Senator Bongo. Alam kong pinag-usapan nila yan. Hindi, alam nyo itong si Tatay Digong, Bongo, si Senator Tolentino, Robin Padilla, Bato de la Rosa, nag-uusap yan. Meron yang plano. Siguro ina-advisean niya ni Duterte. Go lang kayo ng go. Nandyan kayo sa posisyon. You act like a friend. But at the end of the day, taong bayan ang pagserbisyuhan nyo. Alam ko, ganyan yung advice ng ating Tatay Digong sa kanila.